So, magandang umaga po mga kapatid. Yung mga po yung second month of the year in February. At napabilis po ng panahon. Magandang umaga din sa ating mga viewers sa ating FB Live. Meron tayo, no? FB Live. No? Para po sa ating unang himno, buksan po natin, pakita po natin sa screen yung himnong Banal, 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 Holy, Holy, Holy. Muli po, magandang umaga mga kapatid. Para po sa ating ikalawang himno na ating pong aawitin, ang pangalan niya po, ang pamagat niya po ay No One Ever Cared. At bibigyan niya yung pangalan. At sa last stanza, ay Sumunod sa amin ang tungkol kay Kristo, kaibigang walang katulad sa mundo. Sasabihin kung paano ako'y binago, na di nagawa ng sino mang tao.
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat na kami magkakapatid ay tinipon mo upang patuloy ka namin purihin at sumayin sa iyong banal na pangalan at patuloy na makapag-aral sa iyong mabalasalita, Panginoon. Alam po namin, ang iyong mabalasalita ay napakalaga sa buhay Kristiyano namin dahil ito ang kalakasan namin, itong gawin namin ilaw at asin namin bilang isang mananampalataya. At dalayan din namin, Panginoon, ang iyon ang nagagamitin, naway puspusan niyo po siya sa iyong Espiritu, nabigyan po siya ng karunungan, upang po siyang may paliwanag ng isang mga salita, maging sa kanyang araw-araw ng buhay, pagpatuloy na magpala sa kanya, pagpatuloy po sa patuloy niya po siyang mahabang bigyan ng buhay. Alam po namin kapatid na ito ay patuloy na naging blessing sa amin sa inyong biyaya, Panginoon, dahil alam po namin marami pa ang naliligtas ng kaluluwa at dahil sa patuloy siyang ginagamit, Panginoon. At dalayan din namin, Panginoon, kaming mga anak mo na nakikinig, nabuksan niyo po ang mga puso at isipan upang bawat kalooban mo sa amin ay masunod namin bilang anak mo, Panginoon. Panginoon po, salamat po sa mga blessings na magkakalog sa amin. Salamat sa buhay, kalakasan, na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Naway lain po namin, patuloy pagprobesahin upang ang buhay na ito ay mapagliburan ka namin bilang isang anak mo. Panginoon po, salamat sa dakilang pagmamahal mo sa bawat sa amin, na kahit anumang kapagsubukan, problema, karamdaman namin nararanasan sa buhay Kristiyano dito sa lupa, pero alam po namin lahat ng ito ay merong kasagutan at kagalingan dahil sa inyong biyaya sa amin bilang isang anak mo. At dalayan po namin kayo sa namin nagkakatiwalang gawain na ito, na sana mga narinig po namin salita mo, na hindi namin po namin marinig, kundi patuloy namin itong isabuhay bilang isang anak mo upang magamit namin, na patuloy namin ipangaral ang iyong mga banal na salita upang marami pa po makakilala o tumagat sa iyo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Kasi na pinagkakatiwala ang araw na ito, ito po sa dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo. Amen. Bago natin pagkalan ng mensahe ng Diyos sa umagang ito, kakasin po tayo ng tanging bilang sa mga kapatid dito sa iglesia.
Ngayon po, inaanihan ko po kayo tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos sa ating pag-uulay-ulayan sa umaga ito. Ito'y makita sa 2 Pedro, Kabanatang 1, talatang 12 hanggang 15. May salin sa ating wika, ganito po ang sinasabi, kaya't magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanan nasa inyo. Talatang 13, at inaakala kong matuwid, ang inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulang ito, ay gilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Verse 14, yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon natin Yesu Kristo. Ang ating pong huling talata makita sa verse 15. Oo, pinagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y iyong maalaala ang mga bagay na ito. Pagpalain ng Panginoon Diyos sa pagkabasa sa salita ng Diyos na ating pong pag-uulay-ulayan. Atin ang pong natawagin ang ating tagapagsalita sa umaga nito, ang ating kapatid si Brother Gilto. Morning mga kapatid. Magandang umaga. Ang aking prayer sa Panginoon kanina ay naway masabi kong maliwanag ang salita ng Diyos. Pronounce ko pagkat meron akong konting problema sa bibig na hindi ko nasasabihin. Yung lamang mga patira nila sinabi ko sa kanila. Itong ating lesson ngayon ay isang mahalagang paalala ni Apostol Pedro, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa bawat isang mananampalataya na sapagkat ito'y sinabi niya ayon sa kanya na malapit na siyang mamatay, na iiwan na daw niya yung kanyang katawan ng lupa. Pero ang buod ng kanyang paalala ay yung dapat yung ating pananampalataya dapat isabuhay natin. Sa mga tweet yung ating ang pananampalatayang sinabi niya ay hindi lang yung pananampalatayang nasa atin noon tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kundi ang buod, kabuuan ng mga iniwang salita ng Diyos sa atin, sa kanyang mga apostol na nakasulat sa kanyang aklat na tinatawag natin the Bible ngayon, na wika niya'y ipinaalala ko sa inyo, sabi niya, no? Ang isang bagay na pansinin natin dito, yung sinabi niya na sa talatang 12, sabi niya, kaya magiging handa akong lagi, sabi niya, no? Na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay nito. Tingnan niyo yung kasulot, bagamat inyo nalalaman. So mga tweet, yung mga Kristiyanong kanilang pinaalala na nakatulad natin, alam na natin ito, salita ng Diyos. Alam natin. So, nagsasalita siya sa mga mature Christians din. Dahil alam ko, sabi niya, nalalaman ninyo ito. Natin natin, no? Kaya, magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay nito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay ng katotohanan ninyo. Tapos sabi niya, at inaakala kong matuwid
na samantalang ako'y nasa tabernakulo ito, kahit ako, samantalang ako'y buhay pa, ay kilusin ko kayo, i-challenge na tayo, na ipaalaala ko sa inyo, at yamang aking nalalaman na dumarating na madali, ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. Sabi niya, malapit na siyang mamatay, na dahil nang ipinahiwatig sa akin ng Panginoon ating Jesucristo, oo, pagsikapan ko na sa tuwid na pagkamatay ko inyong maalaala ang mga bagay nito. So napakahalaga yung kanyang sinasabi sa ating mga kapatid. Although alam na daw natin ang salita ng Diyos, sinaalala niya baka makalimutan natin. Kasi kahit Kristiyano na tayo, kung minsan nakakalimutan natin ang kanyang salita at ang laman ng kanyang salita at ang ating dapat isabuhay ng salitang yon. Bakit? Sapagkat si Satanas, ang kanyang layunin ay ang ating focus sa Panginoon ay ibaling niya sa iba. Naman niyo, yung ating focus sa kay Kristo, sapagkat habang tayo ay nakatuon yung ating focus kay Kristo, ay nandiyan, tayo lumalakad alinsunod sa kanyang mga salita. We live our faith, mga Kristo. But, ang problem, itong si Satanas, ay iniiba niya yung ating focus. In what way? Sa maraming bagay, mga kapatid. Sa mga problema natin sa buhay. Kasi ang Panginoon gusto niya, kung siya lamang ang ating pag-aralan ng buhay niya, gusto niya wala tayong problema. Dahil gusto niya i-focus natin ang ating buhay sa Kanya. But the devil creates problems to deviate our focus kay Kristo. Marami, mga kapatid, ang cause ng mga problems natin. Kaya, dapat maging kontento tayo sa anumang ipinagkaloob ng Diyos sa atin and enjoy Christ and trust Him daily. That is the beauty of a Christian life. Na tayo ay kontento sa anumang ibinigay ng Diyos sa atin. No, tayo plano anumang sa buhay natin that will distract our focus to Christ. Sapagkat kung tayo ay nagpaplano ng marami, aside from ay ibinigay ng Kristo sa atin, magkakaroon tayo ng problem. How to solve those things? Yung mga gusto natin, kung minsan, marami tayong gusto. We are not contented sa simple life na ipinagkaloob ng Kristo sa atin. At dahil sa mga bagay na yan na iniisip ng tao, kung minsan magkakaproblema siya. Anong problema? Paano kung gano'n ito? Paano kung isabuhay ang mga problema dumating sa akin? But you are the ones who create your own problems. Who created your own problems. Because kulang ang inyong tiwala sa Diyos. And you are aiming many things concerning yung ating social life sa libutan ito. So, the Christian life ay isang buhay na matagumpay kung ang ating puso, ang ating mata ng ating pananampalataya ay nakapokus sa Kanyang palagi. At siya naman ay tutulungan niya tayo sapagkat nasa atin siya. Gumagawa siya sa buhay natin. Kailangan lang ay sumunod tayo sa kanyang paggawa sa buhay natin. Yan ang sabi ng Philippians chapter 1 verse 12 and 13 na sabi niya, you work out your own salvation with fear and trembling, subalit ang Panginoon ay siyang gumagawa sa inyo. So, sa mga tuwid, ang gusto niyang sabihin, upang isabuhay natin ang ating pananampalataya, ay magtiwala tayo sa kanyang paggawa sa ating buhay. Huwag tayong mag-isip ng anything na kung minsan ay hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Bakit ba nire-remind tayo
ni Pablo sa mga bagay nito. Una mga kapatid, dapat tayong mag-aral na mabuti sa kanyang salita at dapat natin isabuhay ang ating natututuan sa kanyang salita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Bakit nire-remind tayo sa mga bagay nito? Kasi kung tingnan ninyo, basahin ninyo yung entire aklat ni Pedro at ni Santiago ay parang may pagkapareho at the theme is live out your faith. Dapat makita ang pananampalataya natin sa iba. At yan ay makita lamang kung makatuon tayo kay Kristo palagi. Dahil the object of our faith ay ang Panginoong Yesus. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan, lahat na kailangan natin ay nasa Kanya. Naligtas tayo dahil sa Kanya. At ngayon pwede tayong mamuhay ng isang banal na buhay sa pamamagitan din niya. So, itong diablo ay mahusay. Gusto niya mawala yung ating kaseryosohan sa ating Panginoon. Kaya gumagawa siya ng mga bagay na tinatanim niya sa atin. Para kapag yung bagay na itinanim niya yan ay gustong-gusto na natin at sinabi ng Panginoon ay mali tayo, hindi natin kayang bunutin yon sapagkat kung bubunutin natin ay dudugo ang ating puso dahil gusto na natin yung plano natin yan. Kapag sinabi na tayo mali doon, magagalit ka because you already love that. And yung love sa Panginoon ay unti-unti nagiging and our faith becomes mechanical na lang. Yun ang pananampalataya. Para bang obligasyon na lamang yung faith natin. Wala na tayong seal to go deeper and to serve Christ deeper. For example, wala na tayong seal to share Jesus Christ sa mga tao. Wala na yan. Content na tayo sa routine, na ang faith ay parang obligation na lang. Yan ang gusto sabihin ng Panginoon sa Ephesus, the church at Ephesus, sa Revelation chapter 2. Ano sabi niya? Meron akong laban sa inyo sapagkat iniwan ninyo ang unang pag-ibig ninyo. So, you left your first love. So mga kapatid, yung ating alab sa Panginoon ay unti-unting sa Tagalog flickering, umaandap-andap. It's like a light that flickers. Unti na lang ang ilaw, unti-unti. Why? Sapagkat ang Diablo inoccupy ng maraming ambisyon sa ating pag-iisip na hindi tayo aware. Sapagkat alam naman ng Diablo na gusto ng laman yun. Yung mga sinasuggest niya sa atin yan. Hindi tayo aware kung minsan na unti-unti yung ating seal sa ating Panginoon ay unti-unting lumalamig. Yun ang sinasabi ni Peter, no? At bakit niya dapat i-remind tayo sa bagay na ito? Una, upang bigyan din natin proteksyon ang ating sarili na huwag pumasok yan. Kasi kapag pumasok yan sa atin, mapasok din sa iglesia. At ang iglesia ay magiging lukewarm church. Lukewarm, yung malamig na ang sabi niya. So ano sabi niya sa church sa sa Laodicea, Revelation chapter 3. Sabi niya, akala mo ikaw ay sagana, mayaman, matagumpay, but you are miserable, sabi niya. You are miserable. Kaya sabi niya, mag-isip-isip ka. Isipin mo yun, dati mong kalagayan noon, kahit mahirap ka, kahit ganyan ka lang, pero serious ka sa Panginoon, masaya ka. At na unti-unti pumapasok sa inyo ang iba't ibang ambisyon, ang iba't ibang kailangan ng sanlibutan na in-introduce ng devil sa inyo, hindi mo naman kaya. Kaya ngayon, nagkakaroon ka ng suliranin. So, in order to protect ourselves and the church, kasi ang church dapat, kapag malusog tayo ang isang Kristiano sa espiritual, malusog din ang iglesia. Dahil
ang iglesia tayo. So kailangan nating i-remind sa bagay na yan. Lalo-lalo na mga kapatid, sa panahon natin ay napakahirap ang ating kalagayan sa espiritual. Mahirap yun ang kalagayan natin sa material dahil na ngayon ay mahirap ang buhay. Kung ano ang sinasabi ko, mahirap ang ating kalagayan sa espiritual. Napapansin ba ninyo yun? Ano yung bakit? Sapagkat ngayon, ang Diablo ay nasa nakikipagkaibigan siya sa atin. Kaya sabi ni Peter ngayon, pagkatapos siya sinabi, at tignan niyo yung chapter 2 ngayon, verse 1 ng 2 Peter. Ngunit may magsisida daw din naman sa bayan ng mga bulahang propeta, ng mga nagaya naman sa inyo, magkakaroon ng mga bulahang guro, ng mga papasok na lihim at makakapahamak ng mga hidwaing pananampalataya, ibang pananampalataya na itatatwa pati ang ating Panginoon. Hindi na bumili sa kanila na nang tataglay na kanilang sarili ng madaling pagpapahamak. Now, verse 2, maraming magsisusunod sa kanila. Maraming magsisusunod sa Diablo. Kaya, kung maraming magsisusunod sa kanya, kaya sabi ko, sometimes yung kanyang purpose is to weaken the church upang umina ang iglesia. Siyempre, wala ka nang sila sa salita ng Diyos. Ang Diablo ay marunong gagawa siya ng paraan sa iloob ng church. Not necessarily mangangaral siya sa pulpit, no. Marami siyang paraan. Kasi ang Diablo ay nantabayanan palagi tayo. Sabi ni Apostol Pedro, he's like a roaring lion, sabi niya, na umahanap ng mahuhuli. So palagi niya nasa tabi natin araw-araw upang tayo mahuli niya sa kanyang kagustuhan. And many believers ay nagkakaroon ng problem sa kanilang life. Unti-unti silang nandulupay-pay, unti-unti silang wala na interes masyado, unti-unti silang nagkakaroon ng maraming iniisip na problema sa buhay nila. They cannot cope sa mga problems na hindi kaya ng Diablo sa kanila. So, in order to protect ourselves and the church, yun lang sinabi niya, sapagkat marami ang susunod sa kanya, sabi ni Peter. E tingnan naman ninyo ngayon, yung mga Christian churches na marami yan. Ano yung katunayan na maraming susunod sa kanila, sabi ni Peter. Hindi ba yung church ngayon, hindi mo na ma-distinguish kung talagang what's the difference between a Christian church and a worldly fellowship. Wala na. And that is the reason. Maraming Kristiyano, alam niyo, yung mga ibang churches na naging modernized ngayon, naging materialism ngayon, Christian sila. Yung iba Christian. Hindi naman lahat ng mga modern churches ngayon na nakikita natin lumilihis sa salita ng Diyos ay hindi tunay naman ang palataya. Sabi nga ng kapatid ko, alam mo, kuya, sabi niya sa United States, beware na sa mga taong sinasabi nila sila ay Christian. Sapagkat marami ng Christian churches doon ngayon na kung ano-ano na ang pumasok doon. And what is the cause of that? Dahil ang Diablo ay binipred tayo. Di ba ninyo alam walang persecution ngayon? Many Christians do not even know what is persecution. Hindi nila dinadaanan. Dito sa Middle East, sabi nila, pinagsusunog yung chapel charges doon. Pinapatay yung mga Kristiyano doon. Dahil Muslim sila, pero nag-stand sila sa kanilang pananampalataya. Pinakalat nila ang gospel. They were burned. Eh dito, bakit? Maraming persecution. Hindi ko alam, baka naman kayo meron. Hindi nyo napapansin, the church, minsan walang persecution. Yan ang problem. Ang mga Kristiyano ngayon, masaya naman sila. Talaga naman dapat masaya tayo. But so much yung kuminsan yung ating
joy ay hindi na joy, merriment na lang. Kung minsan, masaya tayo in our comfort zone. Masaya tayo, kumakain tayo, masaya tayo pang umaga. Walang problem. Beware of those things. Kasi sabi niya, yung nabubuhay na banal, tandaan nyo, ay dadanas ng pag-uusig. Na kung pinag-uusig kayo, anong reason why pinag-uusig tayo? Kung minsan, naghihirap din tayo. Pero tingnan nyo, anong cause bakit naghihirap tayo? Dahil babanal tayo? O dahil meron tayong release tayo sa landas ng Panginoon? Those are the causes of persecution. Kaya mga kapatid, Christianity is not only a doctrine, hindi lamang simple life na masaya. It is a life of suffering for Christ. Yun ang importante. So, sa panahon natin, sabi ko nga kanina sa inyo, we are living ng isang mahirap na buhay. Kasi tingnan ninyo sa panahon natin. Ang problema ngayon, yung ating personal na relasyon kay Kristo. Yung ating matahimik na sandali upang tayo makipag-usap sa Diyos araw-araw bago ang lahat. Now, minsan naman sabi ng mga ibang Kristiyano, kaya hindi sila nagkakaroon ng matahimik na sandali sa buo sa isang araw dahil marami silang gawain. Totoo yun. Especially nowadays, kahit yung mga employees at employer sa government, employee, ay maraming iba't ibang ngayon. Talagang marami silang gawain. Yung mga teachers, marami silang gawain ngayon. Yung mga empleyado sa offices, noon, banjing-banjing lang. Ngayon, parang insects na sila. Yung mga good sila. Yung mga eskwela, mga teachers, ceramic teachers. Ngayon, yung namang mothers, yung anak nila, minsan meron silang maliliit na bata. Mas maaga pa nagigising ang bata kaysa sa inda, as a mother, no? Ngayon, paano sila magkaroon ng quiet time? Meditate upon the Word of God. Sabi ni Aring David, sabi niya sa Psalms 119, 147 hanggang 148. Psalms 119, 147, and 140, sabi niya, isa-summarize ko lang sinabi niya, no? Sabi niya, inunahan daw niya ang pagbubukong liwayway. I preceded, sabi niya sa King James, the dawning of the morning. Sa mga kapatid, bago umaga, dumating umaga, bago sumikat ang araw, nakagising na siya. Anong ginagawa niya? He is meditating on the Word of God. He is conversing with God. He wants to know God. He wants to talk to God in a very quiet way. Yun ang gusto niya. Yun ang sinasabi niya. Ito ang isang susi ng kalakasan sa espiritual na buhay. We are enjoying the Lord Jesus Christ. We are enjoying God. We talk to Him. We hear Him through prayer and reading ng Bible in the morning. Now, hindi naman dapat gusto ni David na tayo ganyan ang gawin natin early morning. Kahit anong araw, kahit anong oras ng panahon. Bigyan ninyong isang matahimik na sandali ang ating Panginoon na magbubulay-bulay tayo sa Kanya. Pasiyasat natin ang ating buhay sa Kanya. Tingnan natin, tanungin natin ano ba pagkukulang natin. Yung walang isang panalangin ni David, you search me, O God, and know my heart. Anong kulang sa aking Panginoon? Anong dapat kong gawin, Panginoon? Bigyan mo ako ng isang buhay na ikaw lamang ang aking susundin at hindi ang aking sariling pag-iisip.
na huwag mong pabayaan ng Diablo na hadlangan ang mga kagustuhan mong sinasabi sa akin sapagkat yun, ang Diablo ay nahadlangan niyo. Yung daily quiet time ay mahalaga sa ating buhay. Sabi ni David, even before the rising of the sun, ay nandyan na ako. Inuunaan ko, sa King James, sabi niya, I prevented doon, I preceded sa panahon na, sa mga, hindi naman niya, inaadlangan, no? Inaunaan niya ang pagsikat ng araw. That is a very quiet time sa atin. Pagkising natin, fresh ang mind natin, and doon natin lapitin ng Panginoon. So, mga kapatid, ito ang isang bagay na mahalaga sa atin in order to grow in faith. Sabi nga ni Peter, but grow in grace. Sabi niya sa last verse niya, 2 Peter chapter 3, last verse, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. There is no other way of growth except ang Panginoon. I-focus natin sa Kanya. Siya lahat-lahat eh. Ano sabi ni Timothy? 2 Timothy chapter 2 verse 1 Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 2 sabi niya, therefore my son, sabi niya, verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tignan niyo, magpakalakas ka. Saan mo kunin ang kalakasan mo? Sa biyayang only in Christ Jesus. Nasa kay Kristo lamang. There is no other source of strength in our Christian life except yung nagagaling sa Panginoon. Kung bagay ni isang gamot, hindi mo makikita yan sa ibang tindahan. So sabi niya, thou therefore my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So that, and the things he had heard from me, they say, commit thou to faithful men who shall be able to discern truth. So yung ating strength to share Christ to others, ay dapat magpakalakas muna tayo. How can we share Christ when we are weak? And that's strong. And paano tayo magpakalakas? Kailangan ituloy natin ang ating discipline. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi natin alam kung paano biglang lalakas tayo kapag siyang palagi iniisip natin. Pero yun ang sinasabi ng Diyos. Turn your eyes upon Jesus. Look. Colossians chapter 3 verse 1. Sabi niya, i-focus mo yung pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang tunay na pagmamahal na makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan sa buhay natin. Examine natin ang ating buhay. Karamihan, no? Karamihan sa problema natin. If we will ask God to search our hearts, our own doing. We've done many things beyond our capabilities, our resources, because of pride. Yan ang importante pansinin niyo. Kaya mga kapatid, mahalaga yung paalala na sa atin na dapat maging seryoso daw tayo sa kanyang mga salita. Dapat sa buhay natin yan ang kanyang mga salita. Pangatlo, bakit sinabi yan ni Apostol Pedro? Upang unawain natin at humingi tayo sa Diyos na maunawaan natin ang mali at ang tama. Yun ang problem. Di ba yung iniling ni Ari Solomon? Sabi niya, Lord, give me wisdom that I may discern between right and wrong. Sabi niya. Dahil ang ating pag-iisip, alam niyo tayong mga Kristiyano,
kahit Kristiyano tayo, ang ating pag-iisip ko minsan, kung hindi nakatuon kay Kristo, hindi man natin alam yung mali at tama eh. That we are doing our own way. Not the way of God. Why? Because kung hindi tayo careful, hindi man natin alam. Sabi mo nga, dito sa mundo, everything is relative, ano? Relative, ano? Gusto sabihin, sabi ng tao ito, yan ang gusto, sabi nito, yan ito gusto, at mali ka. Hindi mo alam kung alin ang gusto, because every mind has its own judgment. Yun ang relative. Yan ang problem natin dito sa sanlibutan. Kaya kung minsan kahit sa church may division eh. Kapag pinipilit natin ang atin, kung hindi natin nisisearch sa Word of God, whether what we are doing is according to the Word. Malakas yung will natin eh. Kaya, there is no absolute. Yung sabihin ng absolute, yung eksakto lamang na dapat paniwalaan natin ay salita ng Diyos. Kaya kapag sinasabi ko ito sa iba, sabi niya, yung ako daw ay subjective, gano'n. Hindi ba, sabi ko, ba't meron bang katotohanan na pwede mo sabihin more than yung katotohanan sa salita ng Diyos? Wala naman. So, kailangan natin ito. Palaging isipin natin, ano bang sinasabi ng Bible? Kung may problema tayo sa church, kung meron tayong hindi naintindihan, kung meron tayong alitan, kung meron tayong problem whatsoever, ano ba ang sinasabi ng Bible? Yan ang dapat alam na, especially the leading brothers in the church. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Because what the scripture ang sinasabi niya, ang siyang solusyon sa problema mo, whether personal or the church itself. Dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos. Kagaya din ng mga batas natin dito sa Pilipinas, yung batas natin kasi sa Pilipinas hindi naman perfect eh. Kaya sabi ng iba, sundin mo ang batas, pero minsan may problem, hindi naman perfect yung batas. Pero ang salita ng Diyos, kapag ang sunod natin, ang siyang dapat nakaga, pero humingi tayo sa Diyos ng pangunawa sa salita niya. Humingi tayo ng malalim na pangunawa sa kanyang salita. At hindi naman tayo bibigyan ng pangunawa ng Diyos kung you are not ready to obey. Kahit sa memory verses ninyo, meron tayong memory verses sa Bible study, every Saturday yata, no? Alam niyo, ang isang paraan upang kaagad ninyong may sa ulo ang salita ng Diyos. Ang bawat verse na isinasa ulo ninyo ay sundan ninyo. Kasi kung yung sinasa ulo ninyo ay hindi natin sinusunod, hindi na natin nahihirapan tayo may sa ulo to memorize the following verses. It is easy. Kapag seryoso ka, basahin mo yung John chapter 1 verse 1. Kapag seryoso ka, and you like to read the word, at gusto mong sundan, hindi mo mapansin yung entire chapter, may sa ulo mo na. Na-memorize mo the entire chapter. Kaya, ang mahalaga ay maunawaan natin ang katotohanan in order to guide us, parang ilaw na nagmamanaan tabay sa atin sa gitna ng madilim na sanglibutan ito. Yan ang reason kung bakit nahihirapan tayo ngayon sa Christian Church. Dapat manatili tayong tapat sa Panginoon in every aspect of our lives. Madali sabihin, tapat ako sa Panginoon. He requires us to be faithful to Him in every aspect of our lives. Kagaya ng dinis na pinag-aralan natin ngayon. Ngayon, ang lahat ng ito ay sinasabi ni Peter, huwag ninyong kalilimutan hanggat kahit ako'y wala na, sabi niya. Bakit? Upang may bahagi natin ang pananampalatayang yan na napakahalaga na sinabi niyang precious faith ni Peter.
sa mga iba. Yun ang sinasabi niya. It is in preparation to share the Lord to others. Ngayon, mga kapatid, ano bang kaulugan ng sharing Christ to others? Ang pinakabuod na kaulugan ng sharing Christ to others is to share your life. Bawang, papatotoo ko sa isang kapitbahay ko, hindi naman niya nakikita sa buhay ko ang kabanalan. Paano yan? The power of our testimony is our changed life. Ikaw ba'y dinamo ni Kristo? Meron ka bang may babahagi sa mga tao kinakausap mo kung paano binago ni Kristo ang buhay mo? At ngayon ay bago ang buhay mo. Do not try to share Christ kung hindi bago, hindi nakikita yung bagong buhay na hindi ko gagawin Kristo sa inyo dahil yun ang miracle. Kaya makita nyo sa Mark chapter 5 from verse 18 to 20. Nakita nyo yung isang tao inalihan ng Diablo. Tapos pinalabas na ang ating Panginoon yung masamang spirit sa kanya. At nagbago siya, masaya siya. At nang si Kristo yung malis na, sumasakay na sa bangka. Sabi niya, Panginoon, sasama po sa inyo mag-preach ng gospel. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, huwag ka sumama. Umuwi ka at ibahagi mo sa mga tao doon kung paano ka na binago ng Panginoon. Ikalabanan yan, tingnan sandali. Mark chapter 5, ano? I hope nakita na niyo sa Bible ninyo. Mark chapter 5, verse nakita mo na ito. Nakita mo na. Paribasa na. Matthew chapter 5 verse 8. Verse 8, no? At abag lumulad siya sa dahog at ipinamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y pinagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Sa mga pinasabi ng Panginoon, huwag ka sumama sa amin. Kundi umuwi ka sa tahanan mo, sa baryo mo, sa barangay mo, ano yan, upang ibahagi mo kung paano binago ka sa buhay mo ni Kristo. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Sapagkat the power of our preaching is our life. Yun ang mahalaga. Yun ang tinitingnan ng tao. Yung paninindigan mo sa kabanalan, sa katotohanan. Yung buhay mo, yung pagsunod mo kay Kristo sa buhay mo. Kaya mga kapatid, mahalaga yun. Sapagkat tayo ngayon ay pwede nating i-share ang Panginoon sa mga tao. Bibigyan tayong kapangyarihan ng Panginoon. When we obey Christ absolutely, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Pero kung partial lang ang obedience natin, merong natitirang para sa atin kung minsan. Kagaya ni Agab, si Agab sabi ng Panginoon, patayin mo lahat yung Amalekites. Pero hindi niya lahat pinatay. Meron siya natitirang ibang mga gandang tupa para sa kanila. Sometimes we deserve something for ourselves. That's why we cannot obey Christ absolutely. We reserve something, and those that we reserve are our problem in our Christian life. We cannot follow Christ. He would take up not his cross and follow it after me is not working on me. Yung cross na yan, it involves everything. Kasi nasabi ng Panginoon na dapat natin sundan, even if it bleeds our hearts. Kasi yung mga gusto natin sa buhay, walang makapipigil sa atin. We are always justifying those things. Walang nakakapigil sa atin.
it bleeds our hearts when we bunot natin, binubunot natin parang grass. Sabi ng Panginoon, bunutin din, pero bunutin natin, dudugo eh. Hindi natin kayang tanggapin that we are. Kaya, it's easy to be pricked to the heart. Bago natin tinanggap si Kristo, hindi ba nasugatan mo ng puso natin? Yung mga Kristiyano sa araw ng Pentecostes, nasugatan ng puso nila. At sabi nila, anong gagawin namin ngayon na kami pala yung nagkasama? Sabi hindi na rebel. Si Kristo ay pinangaral niya. It requires the Holy Spirit to convict us sa ating mga pagkukulang because we always justify ourselves. And we tolerate many things sa buhay natin. Ganon ang problema natin. So mga kapatid, ang isa pa, last thing na baka hindi ko makalimutan, upang ang ating behavior sa church, how we conduct ourselves in the assembly, ay magiging mahusay dito. Yes, 1 Timothy chapter 3, verse 14 and 15. Sabi niya, kung hindi man ako makakapunta sa inyo ngayon, ito'y sinulatan ko kayo upang alamin ninyo kung paano kayo mabuhay sa loob ng iglesia. So that in church ay makikita sa atin ang kaayusan ng buhay natin spiritual, ng buhay natin physical. Sa loob ng iglesia ay tayo magiging ilaw, ay magiging tunay na katawan ni Kristo. Sa mga kapatid, ang katawan ay dinamit ni Pablo ang katawan because the person is identified with his body. Alam niyo na ako ito, si Jude, sapagkat alam niyo ang aking katawan ay nakita niyo, it identifies me. Ganyan din ang iglesia. Wala na ngayon si Kristo sa katawan. Nasa iglesia. Subalit, the body is here. This is the church. Kung hindi ka rin nakikita si Kristo sa inyo, problema ka sa iglesia, nakakatisod ka. Kaya pagsikapan natin by the grace of God, let us study the Word, live the Word. Kaya kung sakali meron pa sa atin naman ay hindi pa tumanggap kay Kristo, mahirap gawin yan. Ang importante muna, si Kristo dapat ay tumaan sa inyo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya dapat pagsisihin muna natin ang ating kasalanan at ipabukas ang ating puso sa ating Panginoon. Tanggapin natin siya sa pananampalataya bilang Panginoon at tagapagligtas ng sa ganun bigyan tayo ng buhay. Because apart from giving us life, we cannot follow God. Yun ang mahalaga. Kung ako'y nakikipagsalita, kanino man, baka kaya hindi natin naiintindihan sapagkat baka wala pa tayo kay Kristo. But if we are in Christ, I'm sure we understand it. Yan ang pinakamahalaga. At dahil dyan mga kapatid, ang purpose ni Peter is to glorify God. So that we can glorify God. To glorify God is to follow God, obey God, absolutely, without any reservation. By the grace of God, it is not easy to follow God, Christ. By the grace of God, we can do it. To follow Him. But kailangan lamang yung ating decision to follow God at all cost upang tayo mamuhay na walang problem. Mamuhay na banal, masaya. There is no other joy except to follow Christ. Kaya sabi na, rejoice in the Lord always. And always. And again, I say, rejoice. So there is no joy outside of Christ. And joy
is based on the follow Christ. Absolutely. Not partially. Huwag tayo katulad ni Saul na meron siya reservation. Sabi nga ng Panginoon, ang lakay patayin mo. Kaya sabi niya, pinatay ko pula. Kaya ano naman yung narinig ko, sabi ni Samuel, nag-iik sa one, nakakarinig ako ng gay, sound of the tuka. Yung pala, nag-reserve ko yung sa kanya. So, naghalit ang Panginoon to obey is better than sacrifice. Sabi niya sa oras sa Lord. So, mag-pray tayo mga kapatid. Natin tayo. Ila namin Ama, salamat sa muli sa inyo na ikaw ang gumabay sa amin sa oras na ito. At tinadalangin mo namin, dakila naman, ikaw ang nakakaalam sa aming mga kahinaan. Subalit, buksan mo ang mata ng aming pananampalataya upang makita namin ang aming mga buhay at manatili kami sumunod sa inyo upang ang liwanag ng inyong iglesia ay manatiling maging ilaw sa gitna ng madilim na sanlibutan ito. Tulungan mo po kami na may pahayag ka sa lahat ng bagay sa aming buhay. Ayan yung mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagpapala at tunay na hamon ng salita ng Diyos. Habang pinabubulit po natin ang mensahe sa umaga nito, sa ating pong closing hymn ay yung Trust and Obey. Kasama ng Diyos, ay mawalati
ating pangwakas na panalangin. Sa po tayo ni kapatid na Renato. Kami po ay lagi nagpapasalamat sa bawat pagkakataong ipinagkakaloob mo upang kami magkatutuntipon at sama-samang makapag-aaral po ng iyong salita. Sa narinig po namin araw ngayong umaga, kami po ay nagpapasalamat dahil merong hamon itong iniiwan po sa amin. At sana bawat sa amin ay magkaroon ng pananampalatayang sumunod sa mga bagay na gusto niyo po mangyari sa amin. Maraming salamat po sa iyong aming kapatid na iyong ginamit upang maibahagi ang mga salitang ito. Salamat po sa katalinuhan na ipinagkaloob mo sa kanya. Salamat din po sa guidance ng Holy Spirit na habang kami nag-aaral ng iyong salita ay nandoon ang katahimikan upang lubos po namin maunawaan ang aming mga narinig. At ang bawat isa po, aking dalangin na uuwi sa kanilang tahanan na dala ang pagpapalang spiritual na nais mo pong makamit ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyong patnubay, sa iyong pag-iingat habang kami nandito at sama-sama nag-aaral. Tubayin mo po ang bawat isa. Maraming salamat